Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Song Lyrics, shoutout kay Kram Zuzi. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Paano mo nalaman? Nagulat si Zuyan Shua. Gayunpaman, ang espesyal na sugo ng Dragon ay kara-rating lamang dito at walang anumang komunikasyon sa mga tao sa lungsod. Ngayon lang, nang magsalita si Ye Shijun tungkol sa proseso, gumamit din siya ng mga asong babae upang palitan ang pangalan ng Aaron sa buong proseso. Paano nalalaman ng espesyal na sugo ng Dragon ang Aaron? Nagulat din si Ye Shijun. Ang sugo ng Dragon ay nasa ilalim ng isang tao, nasa ilalim ng 10,000 tao, at alam niya ang lahat tungkol sa kalikasan at langit at lupa. Ano ang kakaiba dito? Napangiti si Fu Tian sa oras. Nang marinig ang mga salita ni Fu Tian, isang grupo ng mga tao ang biglang naintindihan. Kasabay nito, hindi nila napigil ang mapangiti at palihim na humagulgol sa lakas ng sugo ng Dragon. Sa proseso ng pagpaplano ng mga estratehiya, siya ay lubos na nakahihigit libu-libong milya ang layo. Malaking tao talaga siya, ngunit iba sa kanilang kagalakan, ang kagandahang nakaasol sa oras na ito ay nabigla, na may bahagyang kulubot sa pagitan ng kanyang mga kilay at isang bakas ng hindi mahahalata na luha sa kanyang mga mata. Siya yun. Tama, siya iyon. Aaron. Hindi niya masabi kung anong klaseng mood siya ngayon. Gulong-gulo siya ngayon. Bahagyang itinaas ang kanyang mga mata, bumantong hininga siya, ganun na nga. Pagod na ako at kailangan ko munang magpahinga. Nang bumagsak ang mga salita, tumayo siya. Si Zuyan Shua ay hindi nang ahas na magpabeya. Mabilis siyang tumayo at yumoko para gawin ang imbitasyon. Ngunit si Shijun, ang kanyang mukha na puno ng panghihinayang at kawalan, ay tumingin ng may pag-aalala kay Fu Tian. Malinaw, wala siyang gaanong komunikasyon sa sugo ng Dragon, ngunit magpapahinga na ang ambasador ng Dragon. Paano kayo magkakasundo, Shijun? Paano mo hindi nakikita kung ano ang ikinababahala ni Shijun sa oras na ito? Ano ang ginagawa niya ngayon? Malinaw, kahit na may mangyari, maaari mong obserbahan ang iyong mga salita at mga ekspresyon. Gayunpaman, ang kabilang partido ay ang sugo ng Dragon sa huli. Kahit nabigyan niya si Fu Tian ng 10,000 tapang, tiyak na hindi siya maglalakas loob na magsalita ng hindi maganda sa sugo ng Dragon, kaya malumanay siyang ngumiti at sinabing, nga pala, ang Dragon Elder, ang Aaron ay napakalakas, ngunit hindi niya magagawa. Hindi ko alam kung anong espesyal na paraan para mahanap siya ng Dragon Elder. Nagdududa ka ba sa akin? Lumingon ang magandang babaeng nakablo at tinitigan siya. Halos magkasabay na biglang lumingon ang 4 na big boys sa tabi niya at tinitigan siyang parang patay. Mabilis na lumuhad si Fu Tian sa lupa, huwag manggahas si Fu Tian. Si Fu Tian ang may tanong na ito at ang kahilingang ito ay ganap na para sa kapakanan ng pangkalahatang sitwasyon. Kuya Shenlang, alam mo rin na nabugbog tayo ng mga Aaron's Beach. Mababa ang moral natin. Ngayon, matagal na tayong hindi nagkita, at ang ating panloob na momentum ay paulit-ulit na bumabagsak. Tulad ng kasabihan, walang hukbo na walang chi, at walang rehimyento na walang lakas. Kung ang moral ay nawala, ang mga tao ay magkakawatak-watek. Ang mga salita ay nahuhulog, tulungan ang langit na itumba ang kanyang ulo sa lupa, malalim na nakikiusap. Pero sa totoo lang, tumatawa ang mukha niya sa lupa. Medyo masaya at nasisiyahan din si Ye Shijun. Si Fu Tian ay talagang isang magaling na fox at alam kung paano makahanap ng ganitong pagkakataon upang pansamantalang manatili bilang sugo ng Dragon. Magsisimula na ang 4 na lalaki nang marinig nila ang talumpati. Sa halip, dahan-daang pina-address ng kagandahang nakaasol ang 4 na lalaki, at pagkatapos ay sinulyapan ang lahat ng taong naruroon. Nang makita ang lahat ng iba,
Bagaman hindi sila nagsasalita, halatang tumingin sila sa kanilang sarili, at ang kagandahang nakaasol ay ngumiti ng marahan. Well, since you all want to know, it's not hurt to tell you. Kung ito ang araw, magkakaroon ng anino, at kung ito ay ang buwan, magkakaroon ng kakulangan. Malamig na sabi ng Beauty in Blue, at saka idinagdag, kahit ano, hanggat mayroon, dapat may ugat. Ang hinahanap ko ay ang ugat. Gamit ang kamay, tumalikod siya at naglakad patungo sa likod ng bulwagan. Hindi naintindihan ni Zhu Yanshua kung ano ang ibig sabihin nito, ngunit ngayon ay mabilis lang niyang hilingin sa sugon ng dragon na magpahinga sa likod na bulwagan. Ang katayuan ng sugon ng dragon ay marangal. Bagamat nagmamadali siyang dumating, inayos na ni Zhu Yanshua ang silid sa itaas bago lumabas. Ito ang pinakamarangyang silid sa itaas sa tirahan ng kanyang lungsod lord, at ang dekorasyon nito ay hindi man lang daan-daang beses na mas maluho kaysa sa kanyang sariling master bedroom. Ilang hakbang pa lang mula sa gilid ng pintuan ng templo, biglang huminto ang babaeng nakaasol. Medyo nalito si Zhu Yanshua. Tumingin siya pabalik sa kanya at sinabing, Diyos. Elder Shenlang, ano ang problema? Oo, mayroon ka bang hindi kasiyahan? Tumira sa iyo ang Aaron. Tanong niya. Nagulat si Zhu Yanshua. Ito. Paano nalaman ng sugon ng dragon? Bago pa makasagot si Zhu Yanshua, ang mga salita ng magandang babaeng nakaasol ay halos nagdududa sa buhay. Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Tapos dalhin mo ako sa kwartong tinitirhan niya. Doon ako nakatira. Bulong ni Beauty in Blue. Nang marinig ito, nag-alinlangan si Zhu Yanshua kung mali ba ang narinig niya. Ang sugo ng dragon ay titira kung saan dating nanirahan si Aaron. Anong problema? May problema ba? Nang makitang hindi nagmuni-muni si Zhu Yanshua, medyo nagalit ang Beauty in Blue. Nagmamadaling bumalik sa kanyang isipan si Zhu Yanshua at paulit-ulit na humingi ng tawad at tumanggi, syempre. Walang problema. Sa madaling salita, ang sugo ng dragon, huwag mong sabihin kung saan titira, ayos lang saan man sa tirahan ng master ng lungsod. Kaya lang, hindi masyadong naiintindihan ng mga nasasakupan ko. Yung ibang garden na tinitirhan ni Aaron ay talagang inihanda para sa mga distinguished guest, pero in the final analysis, distinguished guest lang. Compared with your status bilang sugo ng dragon, parang nakatira sa ganoong klaseng lugar ang mga nasasakupan ko. I'm afraid I owe you. Walang magawang sabi ni Zhu Yanshua. Saan ka nakatira? Mas maganda bang matulog sa gintong bahay kaysa sa pilak na bahay? Malamig na sabi ni Beauty in Blue. Pagkatapos noon, parang may iniisip siya. Saglit siyang nag-alinlangan at bahagyang gumaan ang tono. She said, only by knowing yourself and the enemy can we win every battle. Tsaka, wala na siya ngayon. Pumunta ka sa kwartong tinitirhan niya at baka may mahanap. Nang marinig ito, sinampal ni Zhu Yanshua ang kanyang sarili sa mukha, ngumiti at sinabing, oh, paano ko ito makakalimutan? Ang sugo ng dragon ay talagang sugo ng dragon, at ang kanyang mga iniisip ay higit na maalalahanin kaysa sa ating mga hanggal. Hindi ka ba nangunguna sa daan? Well, Elder Shenlang, sumama ka sa akin. Ngayong gabi, kinailangang maamoy ng aso ang amoy ng Aaron bago nito mabilis na habulin ang lalaki. Bueno, ngayon ang sugo ng dragon ay malamang na gumamit ng isang katulad na pamamaraan, marahil dahil ang Aaron ay ganap na nawala, at ang paraan ng sugo ng dragon ay mas mahirap kaysa sa paraan ng aso noong nakaraang gabi. Pagkatapos malaman ito, natural na walang pagdududa si Zhu Yanshua. Itinuring ni Quan na hindi ito nangangahas na ipagpaliban ang mga pangunahing kaganapan. Ang nasa tuktok ng umoto ay humantong sa kagandahang asol sa isa pang hardin. Hindi nagtagal, dumating ang party sa pintuan ng East Chamber ng Biyuan. Ito na, Kuya Shenlang. Itinulak ni Zhu Yanshua ang pinto, yumuko at masigasig na ngumiti. Ang dilag na nakaasol ay itinaas ang kanyang mga mata at tumingin sa silid. Sa pagtingin sa mga kasangkapan sa silid, ang figure ng Fang Fo Aaron ay nakaupo sa loob nito. Ilang sandali pa ay medyo nawalan siya ng malay. Nang makita siyang ganito, si Zhu Yanshua ay hindi nang ahas na istorbohin siya. Bahagya niyang ikinaway ang kanyang kamay at sinenyasan ang kanyang mga tauhan na umatras.
Pagkatapos ay yumoko rin siya at sinabi, hindi ginagambala ng subordinate na yan ang Dragon Elder. Magpahinga ka na. Pagkatapos, sa tulong ng mga katulong, nagretiro din si Zuyanshua. Ang apat na batang lalaki ay masunuring hinati sa dalawang hanay, isa sa kaliwa at isang kanan, na nagbabantay sa pinto. Nang walang kanlungan at pang-istorbo ng iba, ang magandang babaeng nakaasol ay tumingin sa mga kasangkapan sa bahay at nakita ang parami ng paraming anino ng Aaron. Nakaupo na siya sa bangko, nakatayo sa harap ng bintana, at gumala sa bahay. Ngumiti siya na may nakakaakit ng ngiti sa labi. Marahan siyang pumasok sa kwarto, hanggang sa tabi ng kama, at dahan-daang umupo. Isang kamay na parang jade ang marahang hinawakan ang kumot sa kama. Medyo nakakaloka ang mga mata ng magandang babaeng nakablo, at medyo lasing din ang ngiti sa labi. Alam niyang minsang nagpahinga si Han Sanchen. Dito at nakahiga din siya sa kama na ito. Ang paghaplos sa kumot ay parang paghaplos sa anino ng Aaron na minsang nakahiga sa kama. Bigla siyang napangiti. Sa kanyang nakakabaliw na mga mata, isang maliwanag na luha ang dahan-daang dumaloy sa kanyang pisngi mula sa kanyang kanang mata. Ang mga luha ay malakristal na parang perlas. Napakaganda nila. Huminga siya ng bahagya at humagulgol. In fact, I don't need your smell to find you. I just want to come to see you. Nang bumagsak ang mga salita, bahagyang tumangala siya at hindi na hinayaang tumulo muli ang kanyang mga luha. Pero sorry. Pagkatapos, ang kanyang maamong kamay na jade ay biglang kumamo ng husto, at ilang mga gasgas ang nabasag sa bedsheet. Maging ang bedboard ay nag-iwan ng 5 fingerprints sa oras na ito, at ang kanyang mga mata ay puno ng bangis. Sa oras na ito, Aaron sa kabilang dulo. Storytelling channel sa YouTube. Matapos lumabas sa Moon Lake, kinuha ng Aaron ang katakawan ng kasamaan hanggang sa Sun Lake, hindi ko alam kung bakit. Bumahing si Aaron at inakala niyang nilalamig siya. Ngunit ito ay malinaw na ilang kalokohan. Sa katawan ni Aaron, pabayaan ang pananatili sa Moon Palace ng ilang sandali, talagang imposibleng mabuhay ng 10 o 100 taon. Lola, sino ang kumakausap sa akin? Matapos panasan ang kanyang ilong, medyo nanlumo si Aaron. Siya ay opisyal na tumawid sa naglahong hadlang at pumasok sa lupain ng Ritan. Kung ikukumpara sa Moon Lake, mas maganda ang kapaligiran ng Sun Lake. Marahil dahil sa mataas na lupain, mas kaunti ang mga latian, mas madaling kalsada at mas malalagang halaman. Paminsan-minsan, makikita rin ni Aaron ang lahat ng uri ng mga ibon at hayop sa gubat, o iyangat ang kanyang mga mata. Ang maliwanag na araw ay nakakalat sa mga layer ng ulap sa itaas ng kanyang ulo. Kung hindi mo sasabihin na ito ay isang Sun Lake, ngunit isang natural na magagandang lugar, sigurado akong walang magdududa dito. Gayunpaman, ang ilang mga bagay ay hindi maaaring tumingin lamang sa ibabaw. Sa madaling salita, kung mas kalmado sa ibabaw, mas mabangis ang nakatagong panganib. Bagamat pinagmamasdan ni Aaron ang mga tanawin sa lahat ng dako, sa katunayan, ang kanyang banal na kamalayan ay palaging naalis, maingat na nagbabantay laban sa anumang posibleng sneak attack at krisis. Sinabi ng taong Mercury na mayroong 4 na makalangit na hari sa daan patungo sa Ritan. Bagamat ang salitang, 4 Heavenly Kings, ay talagang walang kabuluhan para sa Aaron, isang tao sa lupa, mula sa isang makatwirang pananaw, paanong ang sinumang matatawag na makalangit na hari ay magiging isang pangkalahatang henerasyon. Bukod dito, ito ay isang hindi mapag-aalinlangan ng katotohanan na ang lawa ng araw ay ilang beses na mas malakas kaysa sa kaluluwa ng tunay na Diyos sa lawa ng buwan. Aaron ay huwag maging pabaya. Tanghali na, magpahinga ka na. Pagsulyap sa araw sa kalangitan, medyo marahas. Bagamat nakaharang ito ng mga ulap, hindi bababa sa Aaron ang naramdamang mainit at maliwanag sa sandaling ito. Ang masamang mata ko ay dumarating sa kalooban. Paghinto niya at pagupo ay dir-diretso siyang humiga. Gayunpaman, kung titignan ang ekspresyon ng kanyang mukha, halatang medyo pagod siya at gutom. Tumingin si Aaron sa lalaking ito na may mapait na ngiti. Tumango ang masamang mata ko. Nang masugatan si Aaron, tumayo siya at dumanas ng maraming pinsala. Bagamat gumamit si Aaron ng enerhiya upang himukin ang 5 elementong banal na bato na pagalingin siya sa lahat ng paraan, ang kanyang malakihang labanan at ang kanyang pagbawi sa sarili ay nawalan din ng kanyang mahusay na enerhiya. Parang normal lang ang gutom.
Tumingin si Aaron sa paligid. Maaraw at tanghali noon. Medyo normal ang paligid. Tumanggo siya, ikuha ba kita ng makakain? Umiling si Tao Tai at tumanggo sa sarili. Ang ibig mong sabihin ay hayaan mo akong magsanay pa at lumabas para maghanap ng pagkain mag-isa. Tanong ni Aaron. Evil Gluttonous nodded, ibig sabihin nun. Alam nitong marami lang itong natutunan at hindi pa ito natutunaw ng lubusan. Ngayon ay mayroon itong aura ng kayamanan ng buwan at ang ikapitong unggoy. Kung hindi ito mapapakintab ng mabuti, kailangan itong mamatay ng buhay. Sa makatuwid, malulutas nito ang sarili nitong mga problema. Ang Aaron ay medyo nag-aalala, ngunit ang mabuting layunin ng masamang katakawan ay kilala at makatwiran. Sa pag-iisip nito, tumanggo si Aaron, mag-isa ka at mag-ingat sa paligid. Bukod dito, ang lugar na ito ay sobrang yin at ang mga nilalang dito ay kakaiba din. Huwag kumain ng masyadong marami, alam mo ba? Tumanggo si Tao Tai of Evil, at pagkatapos ay tumayo ang isa at tumakbo sa gubat. Umiling si Aaron na may mapait na ngiti. Kung hindi ay si Tao Tai yun, sa paglalakad niya kanina lang ay mukha siyang nanghihina, umupo man siya at nagpahinga ay para siyang namamatay, ngunit pagdating sa pagkain, ang lalaking ito ay agad na nabuhay na may dugo, kalimutan mo na ito, kakain ito, at natural na kailangang kumain ng Aaron, ang kayamanan ng buwan, ay pansamantalang sumuko, ang Jade Chi na puno ng buong katawan na dinala ng ikapitong unggoy ay ang kanyang pangunahing prioridad sa kasalukuyan, sa pag-iisip nito, huminto sa pagsasalita si Han Sanchen at pumasok sa meditasyon, isang pagsabog ng Jade Light ang muling lumabas sa kanyang katawan na may makulay na tingin, ngunit halos sa oras na ito, biglang na-stroke ang langit at umungol ang mga ulap, maaraw, ngunit sa isang kisap mata, ang mga itim na ulap ay dumidiin sa tuktok. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!